guys, Nicole here, and as promised, diba sabi ko, matapos ko lang at makuha ko lang yung sa business permit ko, mag-share ako, create ako ng vlog about sa naging journey ko dahil ako ay pumasa ngayong taon bilang licensed broker. Ako din ay nagtayo ng aking sariling real estate company or brokerage firm. It's an OPC. It's SEC registered OPC or one person corporation, di ba? So ngayon, papunta nga ako sa office ngayon eh. Ngayon, mag-share ako ng mga tips at saka yung mga struggles rin. So, I'm almost here in the office. I just need to park quickly, guys. Okay? I'll show you, okay? Para habang mag-share na rin ako ng mga experiences para sa ating lahat. Sa mga gusto ring tayo ng kanilang brokerage firm, especially if it's going to be an OPC. Sige. Quickly lang guys. So, nag-park lang muna ako saglit. Ayan. Kung ako sa inyo, kung plano nyo ng mag-OPC, ang una nyong gawin, dahil hindi ganun kadali maghanap ng office, ng physical office kasi lalo na pag OPC, kailangan talaga commercial. So, ito yung sa nahanap ko dito, for example, Santa Maria ko. Dahil real estate naman yung sa akin, okay lang na second floor. Kasi ito mga baba, puno na rin to eh. Kasi naman siya, office naman siya eh. So okay lang yung second floor, 'di ba? So may nahanap akong second floor. Ayan, actually pang-apat to sa mga nakita ko. So ito na yung ginawa ko sa office ko. Nilagyan ko na rin ng tarp. Ayan. So, ayan siya guys. Okay, sa to? Sa Santa Maria, Bulacan. So, ang tips ko sa inyo, kung ikaw ay bagong licensed broker, o kaya naman kahit matagal ka ng licensed broker, pero wala kang courage na magtayo ng sarili mong company, o kaya naisip mo kahit DTI muna. Actually, kung gusto mo mag-sole proprietor, mag-DTI ka muna. Wala namang problema. Pwede ka naman mag-DTI. Kaya kasi ako nag-OPC kaagad. Ako kasi personally, ko to eh. Sorry, may dumaan na ambulance, maingay. So, ko kasi to, bread and butter ko yung ginagawa ko sa real estate. Kaya sabi ko, i-OPC ko na siya kaagad. So, one person corporation. Ayan nga, meron akong nahanap na commercial space na office, kahit maliit lang. Pwede na yun, guys. So, hindi mo kailangan ng sobrang laki. Lang to, nasa 23 or 24 square meters, something, ganyan. O, diba? Pwede na yun. Tapos, ito, kakakuha ko nga lang yan, yung aking, di ko pa lang masyadong nadikit ng maayos, pero yan, yung business permit, tapos ito sa OPC. So, ang gagawin nyo is, kapag may nakita na kayong office, as decided na kayo mag-OPC, pwede mo naman siyang gawin ng, ikaw lang, yung sa SEC, pero, matrabaho din siya. So, marami siyang paperworks. Kaya ina-advise ko, ang ginawa ko, naghanap ako ng consulting firm na tumulong sa akin to set up my OPC sa SEC. Yung mga requirements, yung mga ganyan. So, pwede nyo akong i-message directly kung gusto nyo makuha yung name and number nung contact ko na yon. Pero, ang rate nun, iba-iba kasi yung rate. So, may mga nasa 20,000 plus, mga ganun. Yung sa kanya, mga ganun, 20,000 or nasa, lang siya, 20,000. Tapos, which is, competitive na rin. Na yun, sa lahat-lahat na yun sa SEC registration. And kung unless gusto mo pang magpa-add, kasi pa ba yung mga kailangan? Diba, ang OPC, kailangan may sariling yan. Ayan, ko sa screen So, SEC registration, tapos yung AMLA for the OPC, yung BIR registration for the OPC, yan yung mga kailangan. Pa ba? So, yun yung mga hihingin sa'yo. And then, yung sa LGU, iba kasi yung process nung sa business permit nung sa LGU. So, kailangan mo po talagang pumunta kung saan yung location ng office mo, hindi nung bahay mo, nung office mo mismo, kung saan sakop siya ng LGU, pupuntahan mo yon. Tapos, kung ang process nila ay pure online, kasi yun sa amin dito online siya, so,
susundin mo lang yung process na yun, online, login ka, register ka, upload mo lahat ng mga requirements. Kaya ako sinasabi na humanap ka na kaagad ng commercial space kasi isa sa mga requirements na kailangan mong i-upload doon ay yung building permit, yung occupancy permit, yung kontrata mo doon, yung iyong lease contract doon sa commercial space na yun mga kailangan mong i-upload at i-submit yun. Kaya dapat yung mga naka-ready na, meron ka nang nahanap na office, di ba? At least yun, meron na. Kaya yun yung ginawa ko, inuna ko yung paghahanap din ng opisina. Simultaneous naman kasi yung process niyan, guys. So nauna yung SEC bago yung sa mayor's permit kasi kapag ka-OPC ka, syempre, pag sinabi mo sa LGU na OPC ka, hingang ka nun ng SEC registration. So, dapat mauna talaga yung SEC mo, di ba? So, simultaneous naman siya. So, habang napaprocess na yan, lumalabas na yan, mo na rin, process mo na rin yung sa business permit. Yung sa business permit na yan, mayroon pa yung mga may mga barangay business permit pa yan. Yun. So, ayan yung mga nilagay ko dyan sa list. Unless may na-miss lang ako. Pero, most likely, yan naman talaga yung mga main thing na kailangan nyo, guys. Ayan. Tapos, kung meron kang i-employ, kahit isa lang na i-employ, syempre, yung statutory niyan is, pwede mo na rin ipagawa doon online. Kasabay na rin yun sa SEC eh. Meron na rin siyang parang magke-create siya ng number. Yung para sa statutory kung ikaw ay magkakaroon ng mag-umpisa ka sa isang empleyado, ganun. Basta doon sa consulting firm na pwede ko kayong i-refer is pwede nyo naman siyang kausapin. Very highly recommended ko siya kasi tatawagan kanya kaagad, imi-meeting kanya, and then explain niya sa yung mga kailangan mo. Syempre, kukulitin ka sa mga kailangan kasi yung nominees, ang pagtatayo ng OPC, kailangan meron kang nominees na 2. Pwede mong, basta meron silang TIN number at saka dapat 18 years old and above na sila. So, yun yung nominees. Hindi sila kailangan licensed broker. Ikaw as president, ikaw yung kailangan na licensed broker. So, ganun po siya sa OPC, okay? So, ayun. And then, sa mga nagastos ko naman or expenses, ayan, lagay ko sa screen. Yan yung mga so far natatandaan ko na mga naging expenses. Ayan. Siyempre, hindi ko na sinama dyan yung mga furniture or yung pag-prepare or kung magkano yung presyo na bili ko dito, ganyan. Hindi ko na yun nilagay. Pero kasama mo na rin, siguro lagay mo na lang dyan as expenses yung kung i-furnish mo yung kung magkano iba-budget mo. Kasi nakadepende sa yun, di ba, sa pag-furnish mo ng office. Pero, ayan siya. At least, nakapagbigay ako sa inyo ng idea, guys. Okay? Yan yung mga expenses. More or less yan. So guys, yun lang naman, very quickly ko lang naman yun shinare sa inyo. Pero sana kahit mabilis lang yun, meron pa rin kayong natutunan. At kung yun nga, kung kailangan nyo ng tulong doon sa consulting firm na I contacted to help me with the OPC, kontakin nyo lang ako sa aking Viber WhatsApp. Mention nyo na lang siguro consulting firm, ganyan. Para bigay yung name and number niya. Tawagin nyo lang siya, mabilis naman siya response, just in case lang. No? Pero kung halimbawa meron ka sa kakilala or kaibigan na ganun yung ginagawa niya, di ba, nagpa-process siya ng consulting firm sila, pwede naman yun. O kaya kung sino yung malapit sa'yo, di ba? Kahit sino naman yan. Pero, yun lang, and good luck din sa inyong plans. Thank you guys for watching, and like and subscribe for more tips.